Hi, I'm Charmaine Kayabyab, 20 years old, and I'm currently third year college taking BS Psychology. And isa po ako yung scholar ng bayan. Thank you po, taxpayers. And mother ko po yung nag-work abroad, or OFW. I think I was around 10 to 11 years old, and I was around grade 5 elementary. Yung na-recall ko po na emotion ko po is siguro yung na-upset po ako kasi bakit kailang mag-ibang bansa ni mama, kailan kaya uwi si mama. Ang pangalan ko po ay Charlito Bataycan Kayabyab. Ako po ay, um, ang edad ko po ay 51, 51, and nagtrabaho po ako dito sa may Doha, Qatar. Ang anak ko po ay 3, tsaka may asawang isa. Kasi nung lumaki na po yung mga bata, dati-rati po may trabaho po ako dyan sa sa Pilipinas. At hindi po kasi sapat ang sweldo po sa Pilipinas dahil alam niyo naman po na mura lang po ang sahod dyan. So, nag-decide po ako, hindi lang po ako, pati ang asawa ko po, nag-usap po kami na dapat siya po kasi ang mag-iibang bansa dahil siya po yung lalaki. So, totally hindi po siya nakapasa po sa kanyang medical. So, nag-decide po ako na ako na lang po ang mag-iibang bansa. Kaya, yun, nag-try ako, nag-apply. Hindi ko po iniisip yung madali at matagal. Basta ang pinag-pray ko na lang po na makapasa ako lahat ng requirements na uh, na i-submit ko lahat, napasa ko lahat. Yun lang po ang hinihiling ko po. Wala na po akong hiniling na matagal or pero totally na medyo na not fit to work ako sa medical. Pero naagapan ko lang po kaagad ilang days lang, mga after 3 days lang ata yun. Growing up, nakikita ko yung mga friend ko na kasama yung mama nila pag kunwari top sila sa school. Syempre, as a kid, nainggit ako syempre nun. Nainggit ako sa mga batang uuwi na may bahay, na sa bahay nila, galing school, na hanapin nila yung mama nila, ganyan. Yung papagalitan ka pagka pasaway, ganyan. Kasi naglulong po tayo sa mother's presence po natin. Kaya, so from now and then, hindi pa rin nagbabago yung feeling na masakit kasi kailangang mag-ibang bansa ni mama. Pero, kailangang i-accept din at the same time. Kasi nga, kung hindi, walang mapapakain. Hindi po kami mapapakain ng mababang sahod dito sa Pilipinas. Naalala ko po yung first time na pag-a-apply ko. Hindi naman po sa mahirap siya, mahirap sa pag-a-apply. Pero ang inisip ko lang kasi yung hindi yung matagal or hindi matagal hindi matagal ang hindi ko naisip yung matagal na pagpa-process. Basta ang inisip ko yun talagang lang, madali lang. Kasi hindi madali rin kasi pag-a-apply dahil yung kailangan mo rin ng pera kahit sabihin na
sa sponsor, ay kahit sabihin na sa agency, lahat free lahat. Pero hindi, nung time na yun, hindi free ang pamasahe namin. Araw-araw nagta-travel ako mula Las Piñas hanggang Pasig. Sinabi nila, Mama, mag-iibang bansa. Pero maliit pa sila at nung time na yun, yung bunso ko is 7 years old pa. Tsaka yung pangalawa ko si Charmin is nag-aaral pa sila lahat. Nag-aaral sila, iyak sila kasi nga nung time na yun sabi na mawawala ka na mama. Sabi ko, hindi naman ako mawawala. Kumbaga, wala lang ako sa tabi niyo, sabi ko sa kanila. Pero, yun sinabi ko sa kanila, para sa inyo naman ito, hindi naman ako nag-ibang bansa, hindi naman ako naghanap buhay doon sa ibang bansa na dahil lang sa aking sarili. Para sa inyo po ito, sabi ko sa kanila. Pero yun, nung pag-alis ko ng time na yun, hindi ako nagpapahatid sa kanila kasi ayaw ko pong maghatid sila. Nung time na yun, hinatid din pala ako hinatid nila pala ako yata noon sa sa may hanggang agency lang po. Tapos nung pag-flight na namin, As a kid, nung nag-ibang bansa na si mama, na-observe ko din na nagsumikap ako mag-aral nun. Kasi, not unlike nung nasa probinsya pa kami, medyo, chill lang ako nun. Pero nung nag-aral po ko talaga nung nag-ibang bansa si mama, siguro yun yung sa impact as a child. Yung para mas pulian yung sacrifice si mama. Si papa din at ate. ang haba ng message niya sa akin. Sabi niya, Mama, hindi po hadlang na kahit nandyan po kayo. Kami po ay nagsisikap. Ako po ay nagsisikap, Mama, hanggat makatapos po ako ng pag-aaral. Sabi niya, pagka natapos po ako ng pag-aaral, kayo po ay magpo-forward na po, sabi niya sa akin. Sabi ko, okay lang po, basta kaya pa po ni Mama. Kaya pa po ni Mama mag-ibang bansa, okay lang po. Kailangan po natin mag-recap muna. Kasi wala pa po hindi pa po tayo patayo ng sariling bahay. Pero okay lang po, kahit wala tayong bahay na halimbawa, time na po ng Panginoon na talagang sana po ang na papauwi na po ako. Wala na po tayong magawa, sabi ko. Was there a time when you felt like you had to grow up fast? Yes po. I think every anak naman po siguro. Kasi iniisip nila namin na gusto kong lumaki agad kasi para magka-work na din ako, para makatulong sa bahay, makatulong sa pagpo-provide, and makauwi na si mama eventually. Yun lagi yung ko, it's always kailangan ko mag-aral ng mabuti para mapag-bring back kala ate, mama, papa. Ano po ako, nag-listen po ako ng praise and worship. Nag-worship po ako. Yun. Through worship po, God na po. Yun, naliliban ako. Hindi na po ako na. Yun ang gamot ng homesick. Kasi habang ako'y tumatagal din, taon-taon akong nakauwi, parang lumalapit yung loob ko na ayaw ko nang bumalik na rin. Oo. Kasi yung last kong uwi, parang ayaw ko nang bumalik. Tako sa akin sa isip ko. Pero naisip ko na kailangan ko to. Hindi pa sila tapos na.
ikaw na po bahala, Lord, sabi ko. Siya po yung ilan ko. Tinatawag ko lagi. Ayaw na po bahala sa akin kasi hindi pa po tapos yung mga bata. Kailangan ko po silang patapusin bago ako mag-forward sa journey. Sa tayo Panginoon, sabi ko. Kaya lakas ng loob ko kahit masakit pero tinanggap ko. Namamanage ko rin ako. Namamanage ko yung gano'n na sitwasyon. Kung may babalikan po ka memory, siguro po yung every time na uuwi siya, ganyan. Kasi iba po kasi yung ngiti, yung saya pagka uwi si mama. Para siyang nanalo sa loto. The same way, the same thing sa amin, sa aming mga anak niya. We're the happiest pagka andito po siya sa Pinas. Kung nanonood ka, mama, I wanna say thank you. And I think hindi matutumbasan ng thank you lang yung mga sacrifices mo. And kung napapagod ako mag-aral, I always think na mas napapagod yung nagpapaaral sa akin. And yun po. I love you, Mama. And may God bless always us and you as well. Kaya ako'y very, very thankful po from the God's grace. Tinataas ko po sa Panginoon ang aking mga anak na nagpapasalamat po ako dahil sila po yung mga anak ko. At saka ginaguide po sila lagi ng ating Diyos. Thank you. Thank you mga anak sa kung nakikinig man kayo ngayon. Maraming salamat anak. Habang kaya pa ni Mama, patuloy pa rin kayo. Patuloy pa rin akong nagtatrabaho. Dahil po sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi po ako lumalakas ang buhay ko. Kayo po ang buhay ko. Thank you po mga anak. Thank you po. Finally, I want to thank you for this opportunity and for this interview. Kasi makikita ng mga tao kung gaano ka-hardworking, hindi lang si Mama, kundi lahat ng OFW. And again, hindi ko naman to ni-romanticize and hindi ko in-encourage lahat ng mga Filipino na mag-ibang bansa din. And it's a call din para sa government natin na matagal ng hinaing ng mga manggagawa na dapat taasan ang sahod para hindi na din maranasan ng ibang bata yung nararanasan ko. And gayon din sa mga ina't ama na kailangang mag-sacrifice para lang makapag-provide.